Happy New Year! Amen, no? Purihin ng Panginoon. Sabi ko, napakabilis ng araw. Ano na? Ano ba petsa ngayon? 13 na. 40 na pala. O tamo, ang bilis. Nangalahati na ang January. Konti na lang. Pasko na naman. Amen. Hallelujah. Okay. So sabihin mo sa sarili mo, ako ay blessed. Ayaw akong ma-stress. 1, 2, 3. Ayan. Isa pa. 1, 2, 3. Kitang-kita ko na agad yung stress sa katabi mo eh. Dapat sa salita pa lang, alam mo na agad kung talagang blessed ka o stress ka, di ba? Dapat in the morning, we should declare something good sa buhay natin at sa buhay nating pamilya. Hindi pag-inom mo, maga na naman. Pasok na naman sa trabaho, pasok na naman sa school. Di ba? Dapat magagala ka dahil ikaw ay nagising. Nagagala ka dahil ikaw ay babangon. Di ba? Yung iba hindi na nakabangon. Amen? So ako ay blessed, ayokong ma-stress. Sabi natin, 2024 is the year of answered prayer. Naniniwala ba tayo dyan? Sino rito may panalangin, inaasam-asam na gusto na niya masagot na? Magsabi ng amen. Amen. So, we claim that this 2024 is the year of answered prayer. Although sinasabi ng gobyerno, sinasabi ng mga eksperto, mas mahirap daw ang 2024. But ikaw ay nasa kay Lord, walang mahirap sa'yo. Amen? Bakit? Ando ng pag-iingat ng ating Panginoon. So, let's claim 2024 is the year of answered prayer. Tinago niyo ba yung mga papel, yung mga prayer request niyo? Oo, lagay nyo sa bulsa niya. Pagdating ng 2020, pag magtatapos ng 2024, tignan nyo kung alin na dyan nasagot. Amen? And I hope and I pray, lahat yan nasagot. Hindi lang nasagot, may sobra pang blessing na dumating nitong 2024. Amen? Di ba, pinagpe-pray, 3 wheels lang daw. Tricycle lang, okay na siya ang binigay ni Lord. 4 na gulong pa. Gulong lang pala talaga. Amen? Okay, so this year's theme is glorious. Pinag-aaralan natin ang kaningningan ng ating Panginoon. And last year, we tackled na ang kaningningan ng ating Panginoong Jesus ay ng ating Diyos ay nasa ating Panginoong Jesus. Because He given us joy, He empowers us, He save us, He understand us, and He give us hope. Today, ang magiging ating theme for the next 3 weeks, kung di ako nagkakamali, is how can we glorify God? Paano ba natin mapupuri ang Diyos sa buhay natin? Amen? Gusto ba natin mapuri ang Lord sa buhay natin? Amen. Bakit? Kasi pag napuri ang Lord sa buhay natin, unang-una blessing na yon. Pangalawa, alam natin, pag napupuri ang Diyos sa buhay natin, may karampatang blessing pa yon. Amen? So yun ang ating pag-aaralan. How can we glorify God? Medyo mahaba yung ating teksto, taken from Daniel 6, 1 to 28. Sino nakakalong sa Gettysburg Address? Yan. Hindi yung Burger King, ha? Yung iba alam yung Burger King. Yung Gettysburg Address, ito ay yung famous na talumpati ni President Abraham Lincoln. Simula niyan 4 scores and 6 years ago. Naalala ba sa mga nag-aaral sa high school at sa college? Bakit niya talumpati? Saan at kailan niya ito tinalumpati? Ito'y talumpati niya nung pagkatapos ng Civil War. Hindi naman siguro pagkatapos na, pero nagkaroon kasi ng malaking battle between mga Amerikano noong mga 1800s at maraming namatay doon. Tapos nandun siya, itong famous address na to ay tinalumpati niya sa isang sementeryo. Hindi ito sa White House. At yan ang sikat na kung maririnig nyo sa mga nag-aaral sa college, 4 scores and 6 years ago. Yan yung simula niyan. Pero ang pumukaw sa aking atensyon, itong nasa dulo. Sabi dito, having a new freedom, the government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Para kasi nasabi nito na hindi na natin dapat ginagawa yung ganong kaguluhan. Dapat demokrasya ang nananaig sa ating sambahayanan. At sabi niya, ang gobyerno ay para sa tao, sabi niya rito, for the people, by the people, of the people. So dapat daw yung gobyerno ay ang tao. So yun ang parang, at sabi ng mga ibang eksperto na yung dulo raw ng address na yan ay nakuha niya sa isang pastor. Sa mga hindi nakakalam, si Abraham Lincoln ay isang Christian, sabi nila. Yun, no? Okay. So, pero paano, ito ang tanong, paano kung ang estado pa mismo ang pumipigil sa iyo para magpuri sa Lord? Naranasan niyo na ba yan? Na yung gobyerno mismo ang nagsasabing, huwag kang mag-pray, huwag kang mag-church, huwag kang umawit ng papuri. Alam niyo, mabuti ang Panginoon dahil nandito tayo sa Pilipinas. Sa mga nag-abroad sa parting China, sa parting Saudi Arabia, sa mga Middle East countries, sa Iraq, binabawal.
ang pagpupuri sa Diyos. Pugot ulo ang ang kapurusahan dyan, no? Lalo sa China. Amen. Okay, so paano nga kung ang estado mismo ang pumipigil sa'yo? Amen? So yun ang buhay ni Daniel. Yung Daniel na pag-uusapan natin, siya yung Daniel na ating pag-uusapan. Pero sino nga ba si Daniel sa librong Daniel? Siya ay, ang pangalan ng Daniel, meron bang anak sa inyo pangalan Daniel? Ang pangalan daw na Daniel, ang ibig sabihin, God is my judge. Yun ang ibig sabihin yan. Ito si Daniel daw ay handsome, physically fit, matalino. Well, gusto niyo makita si Daniel? Gusto niyo makita? Sa mga hindi nakakuha, hindi pa kayo nag-breakfast. Hindi po ako yun. Amen. So, matalino raw to, gwapo, at well-informed. Ano ba? Siya ay Israelita na nasakop yung bansa nila ng mga Babylonians ni Haring Nebuchadnezzar. So, isipin nyo, parang tayo, sino ba yung bansang sumakop sa Pilipinas ng 300 years? Espanya, yung mga Kastila. Ganon yung nangyari sa kanila. Sinakop sila ng matagal na panahon. Unang sumakop sa Israel ay ang Babylonia. So hindi lang sila sinakop, ang style ng Babylonia, kinuha pa sila dun sa kanilang bansa. Kumbaga, sa atin, halimbawa, nandito lang sa Pilipinas sa mga Kastila, di ba? Ang ginawa ng mga Babylonia, tinanggal nila yung mga Israelitas sa sarili nilang bansa at dinala sa Babylonia. Tayo nandito lang. Siguro kung nangyari yun, tayo mismo dinala sa Spain, yun ang nangyari. So, they were taken from their country. Tapos, pinalitan yung pangalan nila. Ang galing din ng style ng nitong si Haring Nebuchadnezzar. Bakit? Kasi, pinalitan yung pangalan. Bakit? Para hindi na niya maalala kung sino ka. Alam niyo mga OFW, pagdating sa ibang bansa, alam niyo pagkain pa rin niya? Adobo, pansit. Nagluluto pa rin kami. Naalala ko nung kami OFW pa ni Pastora, kahit anong sarap ng mga kebab, ng mga shawarma, magluluto kami ng pansit at wala nang sasarap pa sa Century Tuna. Amen? Kasi bakit? Pagkain mo yun eh. At lalong-lalo na hindi mo pwedeng palitan yung pangalan. Si Daniel, dahil kagustuhan ng Haring Nebuchadnezzar na mawala na yung mamatay na yung kultura nila, pati pangalan pinalitan. Pinalitan niya, ang pangalan niya naging Belteshazzar. Ibig sabihin, Baal protects. Yung Diyos na sinasamba ng mga Babylonia, yun na yung parang nag-iingat sa kanya. So yun yung ibig sabihin. Tapos, pero hindi nawala yung pagiging Kristiyano ni Daniel. Isipin nyo, imagine niyo na, sinakop yung bansa, dinala sila sa Babylonia, pero hindi nawala yung pagiging tapat niya sa Diyos. Amen? So ganun katapat si Daniel. Ano pa? Dahil sa kanyang katilinuhan, sa kanyang kagalingan, nakapaglingkod siya sa 4 na hari. Grabe, no? Talagang ang pag-anak ng Diyos matalino. Sino naniniwala anak ng Diyos matalino? Amen. No, yung mga anak ng Diyos matalino, tingnan yung mga anak nyo, puro nasa top yan. Amen? Okay. So, he served under 4 kings, pero ito maganda. Alam nyo bakit siya magaling? Naglilingkod siya sa hari ng mga hari. He served Jesus Christ. He served the God of Israel. Kaya hindi siya matalo-talo. Mamaya titignan na yung story niya. Ito maganda rito. Ito mahirap pala. He lost his language, he lost his freedom, he lost his culture, he lost his name, he lost his family, pero hindi nawala yung kanyang pananampalataya. Kaya ninyo yun? Tanggalan ka ng kultura, tanggalan ka ng pangalan, tanggalan ka ng kaibigan at pamilya. Bakit? Nilipat siya eh. May nakaranas na ba sa inyo umalis ka sa bayan mo tapos napunta ka sa isang lugar na hindi ka tigaron? Ganun yung naramdaman niya. At talagang technically, inalis siya, binubura yung pagiging Hudyo niya. So ganun ang naramdaman niya. Pero ito matindi. Kahit nangyari sa kanya lahat yun, hindi nawala yung pagiging makadiyos niya. Amen? So ganun katindi si Daniel. Okay, storya na, kwento na natin. Daniel 6:1-8. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Ang hari na nung time nito sa lugar na yon na hindi na si Haring Nebuchadnezzar, si Haring Dario na. Kasi Persia na ang nagahari. Natalo kasi ng Persia ang Babylonia noong mga panahon yon. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng reyon, mga alaga sa kapakanan ng hari, at kasi rito si Daniel. Parang ganito, yung kaharian ng Persia, ang daming barangay. Ayan. Sa Pilipinas, alam niyo, pinakamalaking barangay, nasaan? Nasa Bagong Silang. Totoo po yun, the largest barangay sa Philippines is nasa Bagong Silang. Hindi ko lang alam kung 176 yun o 178. So, nagkaroon ng maraming barangay itong Persia dahil napakalaki. Ang ginawa ng hari, naglagay siya ng 120 na barangay captain. Ang tawag doon ay pinuno, sa ibang translation, satraps.
Tapos yung 120 na yon, hinati-hati niya sa parang tatlong division. Parang sa atin, di ba, meron tayong, parang ito, Santa Maria, may governor Santa Maria, di ba? Tapos may mga mayor, tama? Parang ganun ang ginawa niya. At doon sa tatlong parang governor, isa ron si Daniel. So isipin nyo so ilan yung 120 divided by 3? Ilan? Naku, magaling talaga sa science itong mga tiga-sikain Ilan? 40. O so 40 yung pinamamahalaan nitong si Daniel. So imagine niyo Ayan, okay. So sabi dito, pumili siya ng pamahala sa pinuno na riyon, nangangalaga sa pana, isa ro si Daniel. Si Daniel ay naging pangunahin sa tagapamahala. So ibig sabihin, doon sa tatlo, sa 120, pumili ng tatlo. Sa tatlo, siya yung pinaka-magaling. Bakit siya magaling? Kasi si Lord ang pinagsisilbihan niya. Amen? Tandaan nyo, pag ikaw Kristiyano, hindi ka pwedeng talunin. Amen? Kaya sabihin mo, lagi kang panalo. In Jesus' name. Sabi niya, lagi kang panalo. In Jesus' name. Tignan mo nga ulit. Tignan mo sa mukha, sabihin mo, lagi kang panalo in Jesus' name. Yan. Yung parang tuwan-tuwa ka kasi sabi mo, lagi kang panalo. Para mo naman sinusumpa. Amen? Okay, so ganon. Si Daniel nalaging pumaнаhin sa tatlong tagapamahala ng pinuno ng riyon. Dahil sa pambihira niyang karunungan, so matalino, dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Parang gusto siyang gawing vice president kasi magaling siya. Amen? Okay, kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala ng mga pinuno nang rin humanap ng mabibintang kay Daniel upang huwag patuloy ang magandang balak ng hari sa kanya. Ganun naman talaga, di ba? Pag mapopromote ka, may kontrabida. Lagi may kontrabida sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mo kang kontrabida yan. Amen? Sabi niya, ito nga yung kontrabida. Amen? So doon din, yan yung nararamdaman ni Daniel. Ipopromote siya, mayroong humaayaw, may tumututol. Di ba minsan sa eskwelahan nyo, sa school, o sa trabaho, o minsan sa barangay nyo, ikaw yung magiging barangay captain dapat, may naninira sa'yo, di ba? Minsan nga, kapitbahay mo, sinisiraan ka Tingnan mo katabi mo kung sinisiraan ka na niya. Okay, so ganun. Ito matindi. Ngunit wala silang makitang dahilan. Ibig sabihin, wala silang makitang dahilan kay Daniel kasi magaling si Daniel sa kanyang tungkulin dahil matapat si Daniel. Sa kanyang tungkulin. Ito sabi niya, kaya sabi nila, wala tayong mabibintang sa kanya. Wala rin, pwedeng ibintang. Hindi siya pwedeng sabihin lasenggo, hindi siya pwedeng sabihin babaero, hindi siya pwedeng sabihin sinungaling. Kasi matapat siya, magaling siya sa trabaho Tandaan, hindi mo pwedeng ibaba ang may Diyos na Kristiyano. Amen? Ang Kristiyano. Sabi nga, you cannot put a good man down, especially if he is a Christian. Amen? Sabi niya, ito lang daw pwedeng ibintang. Wala tayong mabibintang sa kanya maliban sa bagay na kinalaman sa kutusan ng kanyang Diyos. Ang pwede lang ibintang sa kanya yung pagiging Kristiyano niya. Parang sinasabi, pwede, anong kasiraan mo lang yan? Alam mo, prayerful siya. Alam mo, kasiraan lang ng taong yan. Talaga lagi nasa church yan. Ang kasiraan lang yan. Alam niyo, matulungin yan. Anything that pertains to his being a Christian, yun lang pwedeng sa kanya, ipintas. Tignan mo yung katabi mo, ano mo pwede impintas dyan sa katabi mo? Ba't nagtatawanan kayo? Mukha bang malakas? Amen? Okay, tuloy. So, nakikita nyo, nagigets nyo kung paano si Daniel. Okay, tuloy. Ang magiging pintas, ito tanong, magiging pintas ba sa'yo ay ang pagiging Kristiyano mo? Pag nakita ka ng kapitbahay mo, ayan si Gina, wala tayong pwede ipintas dyan, pagiging Kristiyano lang yan. O merong iba? Minute. Yung pag nakikita dumadaan ka, Christian ba yan? Ibig sabihin pintas ba yung Christian? Christian ba yan? Okay, so ganon. Ikaw ba? Tayo ba? Kasama kami? Kasama ako? Ang magiging pintas lang ba sa atin yung Kristiyano natin? O marami pang iba? Okay, tuloy. Eto na. Nagkaisa silang humarap sa hari. Yung tatlo. Mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, ng pangpinuno ng riyon at ang mga tagapayo ay nagkaisa ng palagay. So may suhestyon sila. Mabuti po ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw na walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o sa tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos ninyo, ihuhulog sa kulungan ng leon. Ang sabi nila, Haring Dario, mabuhay ka.
Gumawa tayo ng batas in 30 days. Walang pwedeng mag-pray sa ibang Diyos, sa inyo lang. Nagigets? Okay lang yun kung ikaw hindi ka marunong mag-pray. Okay lang yun kung hindi ka marunong mag-church. Kaso itong si Daniel, buhay nito, prayerful tong taong to eh. Sabi nila, pag minahuling nagdadasal sa ibang Diyos, maliban kay Haring Dario, anong gagawin? Ihulog saan? Sa kulungan ng ipis. Hindi, Leon. Alam niyo matindi ipis. Malayo pa lang, nagtitilian na. O, tamo, may tumili na nga. Tamo, hindi pa nakakita ng ipis, tumili na. Pag dumapo na, tumatalon-talon pa. Amen? Okay, so ganun nga. Pag nahuli ka nagdadasal sa ibang Diyos, itatapon ka sa kulungan ng leon. Kasi nung panahon nila, capital punishment yon, yung itapon sa kulungan ng leon. Tayo, wala ng leon ngayon. Kulungan na lang ng ipis siguro o surot. Pwedeng ganun. Okay, tuloy. Kaya mahal na hari, magpalabas kayo ng ganyang kautusan sa inyong lagdaan. So, ibig sabihin, may utos talaga. Sabi, tapos pirmahan, lagdaan upang maging batas ng Media Persia. Batas na hindi mababago, na walang bisa, mapapawalang bisa. Ilang daw araw? 30 days na walang pwedeng sumamba sa Diyos-Diyosan. So, naging batas yun. At gayon ang ginawa ni Hari Dario. Ito na si Daniel, yung ating bida. Ano kaya ginawa? Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang ganyong kautusan, umuwi siya. Ano ginawa? Lumuhod siya, nanalangin, nagpasalamat sa kanyang Diyos, sa isang silid, itinaas ang kamay, itinaas ng kanyang tirahan sa may butas ng bukas ang bintana at nakaharap sa Jerusalem. Ganoon naman kasi sila pag nananalangin facing Jerusalem. Ang mga Arabo, nakita na ba kayo ng Arabong bigla na lang lumuluhod? Ang tawag doon, sala. Naka-face din yon sa Saudi Arabia. Ganoon din pala itong sina Daniel. At ilang beses na nanalangin? 3 beses siyang ginawa ito maghapon, gaya ng kanyang nakaugalian. So ilang beses siya nagpe-pray? Huminto ba siya? Hindi. Ito matindi. Binuksan pa yung pinto, yung bintana. Parang gusto niyang mahuli siya. Sumunod siya sa utos ng hari? Hindi. Bakit? Yung pinaglilingkuran niya, hari ng mga hari. Sa tingin niyo, makukulong siya? Hindi. Makukulong siya kasi kasalanan niyo. Tingnan natin ha. Ito matindi. Verse 11. Ngunit binantayan pala siya ng kanyang mga kaaway na makita siyang nananalangin. So talagang binabantayan siya kasi gusto nilang mapahamak si Daniel dahil ayaw nilang mapromote ito si Daniel. Lagi may kontrabida sa buhay. Siya'y kanilang isinumbong sa hari. Hindi pa sila nakontento, sinumbong. Hindi mo ba't binagbigay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos at sa tao liban sa inyo at ihahagi sa kulungan ng leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari. Ang kautusan ng Media at Persia hindi mababago. Ang mawawalang bisa. Siyempre, utos ng hari ay hindi mababali. Siyempre, alam niya ako, siya lumagda eh. O, ito na, nagsumbong nga. 13. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel na isa sa amin na dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan ng 3 beses pa na kung mananalangin araw-araw. Ganun pa no? 14. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maliligtas si Daniel. Bakit? Close si Haring Dario at si Daniel. Kasi nga magaling to si Daniel. Di ba't balak pa niyang itong i-promote? So kilala niya, kaya na problema siya. Teka, magaling yun mabait yun. Siya pala yung magkakaproblema doon sa kautusang ginawa mo itong mga ito. Nang magkaroon muli ng pagkakataon, ito pa, so sinumbong na yung hari, hindi gumawa ng aksyon. Nang magkaroon muli ng pagkakataon, ang kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, ang batas ng Media Persia na hindi maaaring baguhin at alinmang kautusan ng pinagtibay ng hari. Parang pinaalala nila, hoy, mahal na hari, mayroong ang utos, di ba? Talagang gusto nilang masintensyahan itong si Daniel. 16. Dahil dito, wala nang choice kasi kailangan sundin yung utos ng hari. Ayan na. Inutos ni Haring Dario na ihulog sa Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi pa niya rito, naway iligtas ka ng Diyos ng buong katapatan mong pinaglilingkuran. Nagigets yung storya? Wala nang choice. Ihuhulog sa leon, ihuhulog, dadalhin sa kulungan ng leon itong si Daniel. 17. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. O ba talagang ayaw palabas si Daniel malaking bato nilagay. Tinatakan pa ng pagtatak ng hari kasi ganun may seal kasi yan, yung malaking bato, yun yung parang pintuan ng kuweba, tapos may seal yan na nilagay.
tagapamahala para hindi mabuksan ni numan. Ito na, di na ilagay na sa kulungan ng Leo si Daniel. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Bakit? Kaibigan niya si Daniel eh. Parang sabi niya, ako pa yata naging kapahamakan ni Daniel. Tsaka bakit? Alam niya, mabait si Daniel. Tignan mo yung katabi mo kung mabait yan. Bakit tinignan mo lang? Nakikindi ka ta. Amen? O yan. Ito ta. Siya yung nalungkot. Siya yung problema. Ano nangyari? Ngunit hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw niyang paaliw. Parang, okay mong istorbo. Siguro si Remis pa nagpe-pray. Sabi niya, ano kaya yung nagawa ko? O tingnan natin. Ano nangyari kay Daniel? 19. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Ito na, 20. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Siyempre, baka alam niya, na-disgrasya si Daniel eh. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Talagang kinakausap niya, kaya malungkot siya kasi hindi niya sure kung magsasalita. Ito na, verse 21. Sumagot si Daniel. Sabi niya, mabuhay ang hari. Tamo, hindi pa siya nanisi. Para sabi, ikaw kasi. Mamamatay ako dito. Kinabukasan na to Wala pang nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng leon ay pinatikom ng anghel na sinugo ng Diyos. Amen? Mabuti ba ang Diyos? Kaya bang sagutin ng Lord yung prayer natin? Palakpakan natin si Lord. Amen? Yung Diyos na sinasamba ni Daniel, yun yung Diyos na sinasamba natin. Kayang patikumin yung bibig ng leon. Kayang patigilin yung problema sa buhay mo. Kayang bayaran lahat ng utang mo. Kayang pagalingin lahat may sakit sa pamilya mo. Amen? Kaya sabi dito, sabi niya, ginawa niya ito. Bakit? Sapagkat alam niyang wala akong kasalanan. Ni nagawang masama laban sa inyo. Inosente ako. Sabi niya ganon. Okay, tingnan natin ang nangyari Bakit? Alam nyo minsan, ang mangyayari sa atin, alam natin ng Diyos. Sa tingin natin, hindi maganda. Pero alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Minsan nakala mo yung nangyayari sa hindi maganda. Pero sa Diyos, alam niya. Ano sabi sa Romans 8:28? And we know that in all things, God works for the good for those who love Him and called according to His purpose. Minsan akala mo problema yan. Hindi mo alam, blessing pa yan. Amen? Ang sabi rito, pag ikaw nasa Panginoon, lahat na nangyayari sa iyo, akala mo, minsan hindi maganda. Pero yung pala, may gagawin ng Diyos na kagilagil sa buhay mo. Amen? Alam ng Diyos yan. At alam nyo, meron isang nangyari yan noong mga 1950s sa isang church sa Nebraska, sa Amerika po yun. Kada 7:30, practice nila sa choir. Tayo, wala pa tayo practice ngayon dito. Kaya kanina nag-practice kami ni Ate Ditas, di ba, no, Ate Ditas? Sila, 7:30 ng gabi, ang practice nila. Anong oras ang practice nila? Okay. Isang gabi ng practice, alam nyo, lahat sila late. 18 yun, 15 sila, o 18 sila dapat nandun, walang dumating lahat. Late sa 7:30. First time nangyari yun, hindi raw nalilate yun. Parang si Adiditas hindi nalilate. Nung araw na yun, late silang lahat. Ilan yun na late? 18. Lahat. Alam nyo nangyari? Sumabog yung kanilang simbahan. Totoo po ito. Pwede nyo search sa Google. Nebraska 950 Church Explosion. Alam nyo na lahat ng choir member na 18 na save. Bakit? Late sila. Minsan, alam niyo sa buhay, bakit ako na-late? Bakit nangyari sa akin to? Hindi mo alam, nililigtas ka pala ng Diyos. At ito yung mga, totoo to, mga news clippings na nakita ko. Ayan bakit daw sila late? Isa-isa yan, hindi ko na isa-isa. Yung isa dyan, tinanghali ng gising. Yung isa, inutusan ng nanay. Yung isa, basta 18 yan na na-late. Akala nila, dahil late lang sila, yung pala, sasabog yung kanilang simbahan. Kaya ako sumabog, yung nagluluto, naiwang bukas yung gas. Kaya eksakto 7:30, sumabog yung church. Pero dahil magaling ang Diyos, ligtas silang lahat. Amen? Alam niyo may nangyari minsan may mag-ama. Sabi siyempre, pag tatay, gulugo-lugo, mabagal maglakad. Sabi niya, anak, sabi nung tatay, nung anak, teka lang tayo, late na tayo Teka lang anak, sumasakit ang tuhod ko. Bilis, sandali lang. Yung anak, galit na galit.
Sige na tayo, bilisan mo, malilate tayo. Masakit na yung tuhod ko, anak eh. Alam nyo, nung malapit na sila, biglang napatigil yung mag-ama. Sabi niya, sabi ng anak, late na tayo. Malapit na tayo, malapit na. Masakit na yung tuhod ko eh. Biglang napatigil yung mag-ama. Kailangan napatingin. Alam nyo, biglang yumakap yung anak eh. Alam nyo bakit? Tay, salamat. Salamat sa Diyos, sumakit ang tuhod mo. Alam nyo, tinitignan nila yung World Trade Center. Alam niyo yung World Trade Center? Yung binagsakan ng eroplano doon sa Amerika. Di ba ako nakapunta ron eh. Sabi niya, kung hindi sumakit ang tuhod mo tayo, doon tayo pupunta eh. Kaya minsan mga kapatid, minsan nakala niyo problema yan. Pero hindi niyo alam, blessing pala yan. Amen? Kasi magaling ang Diyos eh. The moment na tinaas natin ang buhay natin sa Diyos, kahit yung akala mo pangit, maganda pala yan. Kasi bakit? Aayusin ng Diyos yung buhay. Amen? Tuloy natin yung story. Sabi ito, God delivers who trust Him. Ang tanong, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Amen. Okay, tuloy. Dahil dito, labis na nagalak ang hari kasi buhay si Daniel. Inutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maihaw na, wala silang makita kahit anumang bahagyang galo sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala sa kanyang Diyos. Kahit leon, kahit problema ng karamdaman, kahit problema ng kahit ano pa yan, kayang pigilin ng Diyos. Amen? At walang galo si Daniel. Eto na. 26. Ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng leon kasama ang anak at asawa. Mga kapatid, pag may ginawa kang hindi maganda, ito problema. Pati pamilya mo damay. Amen? Minsan nakala mo, ako lang. Pero yung ginawa mo, damay ka pala. At ito nangyari doon. Hindi pa sila nakahalos sumasayad sa kulungan, ay nilapa na sila ng leon. Grabe. Ang naggumawa ng problema kay Daniel, yung mga asawa pero yung pamilya nadamay. Minsan ito naman ang problema pag hindi ka nasa Diyos. Minsan pati pamilya mo damay. Sabi nga ng mga bakit to kinain ng leon? Kasi daw, nung panahon ni Daniel, nagpa-fasting yung leon. Pag natin tapos na yung fasting. Kaya sila kinain. Ano nangyari kay Daniel? Pagkatapos, inulatan ni Haring Dario ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Sa wika ng buong daigdig, isinaad, sumayin niyo kapayapaan, ninutos ko sa lahat ng aking nasasakupan na matakot at gumalang sa kaninong Diyos? Diyos ni Daniel. Na-promote pa si Daniel. Sapagkat siya ang Diyos na buhay at mananatili magpakailanman. Hindi mawawasak ang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Grabe, no? Na-promote pa si Daniel. Siya ay sumaklolo, nagliligtas, gumagawa ng kababalaghan sa langit at lupa. Iniligtas si Daniel mula sa mga leon. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia. Kasi nasundan pa yan eh. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, problema yung nangyari kay Daniel eh. Pero dahil gusto niyang magpuri sa Diyos, na-promote pa siya. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, gusto magpuri kay Lord yan. Pag gustong magpuri kay Lord yan, mapopromote yan. Amen? Okay, isa-isa natin. Paano natin mapuri ang Diyos? Una, magtiwala tayo sa Diyos. Tanong mga katabi mo, nagtitiwala ka ba kay Lord? Amen. Sabi dito, anong pangyayari sa buhay mo? Makinig mga kapatid, ang kinakailangan para talikuran mo ang pananampalataya mo kay Jesus. Ulitin ko, anong pangyayari sa buhay mo ang pwedeng mangyari para talikuran mo ang Diyos? Meron ba? Halimbawa, anak mo may nangyari. Parang si Job, di ba? Nawala lahat sa kanya. Ikaw, kapatid, sa tingin mo, hanggang saan yung kaya mong tiisin para sa Diyos? I hope and I pray kaya natin sa biyaya ng Diyos. Rule number 1, put God in the center of everything. Ilagay sa buhay, sa gitna ng lahat ang Diyos. Yung iba kasi, minsan, may sideline lang. Ayaw na kay Lord. Saka na muna si Lord. Sideline muna. Saka na muna si Lord. May kainan sa kabila eh. Doon na muna ako pupunta. Amen? Sabi ni Daniel dito, nalaman niya bawal. Ano ginawa niya? Lalo siya nag-pray. Mga kapatid, pag may problema sa buhay, ang unang gawin, mag-pray. Huwag kung kanino lumapit. Mag-pray. May problema sa sakit, mag-pray. May problema sa palapit, mag-pray. May problema sa school, mag-pray. May problema sa pamilya, mag-pray. Walang pwedeng tumulong sa iyo kundi ang Lord lang. Amen? Minsan yung akala mo tutulong sa iyo, aapakan ka pa.
Pero sa Lord, hindi ka pababayaan at hindi ka iiwan. Amen? Kaya sabi sa Psalms 112, sabi dito, He is not afraid of bad news. His heart is firm, trusting the Lord. Ikaw kapatid, ang puso mo ba nasa Diyos? Amen? Tingnan mo katabi mo, ano mo nga, yung puso mo ba nasa kay Lord? O nasa Korean novela? Natawa. Amen? Sabi dito ni Job, ito ang bigat na sinabi ni Job, though he slay me, yet I will trust in him. Kahit mamatay siya, ang papuri niya ay sa Diyos. Sabi sa Psalms 118, higit na mabuti ang doon magtiwala kay Yahweh kesa raw sa tao. Amen? Tama ba? Kaniro dapat magmatiwala kay Lord. Hindi sinabi huwag magtiwala sa tao. Ang sabi, mas mabuting magtiwala sa Diyos. Amen? Meron nga, sabi sa 2 Chronicles, ito maganda, tignan nyo to. Sabi sa 2 Chronicles 69, nagmamasid si Yahweh sa buong daigdig upang tumulong sa lahat ng tapat sa Kanya. Ibig sabihin, si God nakatingin yan, tinitignan ang bawat isa. At yan ay tumutulong sa nagtitiwala at tapat sa Kanya. Tignan mo yung katabi mo kung tapat kay Lord dyan. Parang duda ka. Yun ang maganda. Pag ikaw tapat kay Lord, umasa ka, tutulungan ka niya. Pag ikaw tapat kay Lord, umasa ka kahit anong mangyari sa'yo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Pag ikaw tapat kay Lord, kahit may sakit ka, gagaling ka. Amen? Kahit may utang ka, kayang bayaran ng Lord yan. Amen? May storya nga, ito may isang magaling na painter na biglang na-depress. Ay siya ito. Sabi niya, hindi na ako makapag-paint. Sabi niya, gusto ko nang magpakamatay. Akit siya sa building. Tatalo na siya eh. Ngayon may nakita siya. Meron nakita siya, walang kamay yung kabila. Talon ng talon. Talon ng talon, walang kamay. Alam niyo, para raw siyang binuhusan ng tubig na malamig. Eh sabi niya, ako may dalawang kamay, hindi ako makapagpuri kay Lord. Samantala yung walang kamay, nagtatalon siguro saya-saya niya kay Lord. Kasi nasa building siya eh, nakikita niya lang, maliit, talon daw na talon, walang kamay. Alam niyo, nahiya sa sarili niya. Sabi niya, hindi. Babalik ako, magsusulat ako, magdodrawing uli ako, magpipinta uli ako. Ngayon, bili siya baba. Pinuntahan niya ngayon yung walang kamay. Sabi niya, Brad, alam mo na, natutuwa ako sa buhay mo dahil sa iyo, naligtas ako, magpapakamatay na ako. Talon pa rin daw ng talon yung walang kamay. Sabi niya, bakit ka ba tuwan-tuwa? Bakit ka ba talon na talon? Ano bang ginawa ng Lord sa iyo? Ha? Aking ganon. Di, nangangati lang yung ulo ko. Yung hindi makakuha, mag-breakfast na talaga. Kaya pala talon ng talon, hindi makamot yung ulo niya, nakakati. Imagine ninyo, makati ulo mo, wala kang kamay. Tingnan ko, di ka magtatalo. Siguro ganun pa yung gagawin mo eh. Akala niya nagpupuri kay Lord. Pero utli na rin niya, naligtas siya eh. All things work together for good. Amen. Ang nagtitiwala sa Diyos, nagbibigay papuri sa Diyos. Pangalawa, manatiling tapat. Kanina magtiwala, ngayon maging tapat. Kung tapat ka nun, tinawid ka ng Lord. Sino rito tinawid ng Lord sa pandemya? Magsabi ng amen. O, lahat tayo tinawid ng Lord. Kung tapat ang Lord doon sa atin, tinawid tayo sa pandemya, ako nakasisigurado ko, itatawid ka uli ng Lord ngayon. Amen? Kaya tayo, manatili sa Diyos. Huwag tayong pumiling sa kaliwat sa kanan. Amen? Ito ba? Tanong. Anong isang bagay na pag ginawa mo, sigurado, panalo ka? Meron ba? Sigurado. Pag ginawa mo yun, panalo ka. Alam niyo ano? Magtiwala kay Lord. Hindi ka matatalo ron. Sure ako, pag ikaw nagtiwala kay Lord, hindi ka mabibigo. Amen? Sabi dito sa Hebrews 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Si Daniel, natuwa ang Lord, kaya sinarado yung bibig ng leon, kaya pinag-fasting. Sabi niya sa mga leon, oy, mag-fasting muna kayo, bukas kayo kakain. Amen? Kaya hindi kinain si Daniel. Bakit? Natutuwa ang Diyos. Mga kapatid, tandaan natin to. Pag nagpe-pray tayo, dapat nandun yung pananampalataya. Kasi sayang lang ang prayer mo. Kung nagpe-pray ka, hindi ka nananampalataya, nasasagutin ng Diyos yung panalangin. Bawa nagpray ka, Lord, nawa gumaling po yung aking nanay, may sakit. Kaya lang, sasagutin kaya ni Lord yung prayer ko. Meron kayang Diyos. Sayang naman, nagpray ka pa, huwag ka na mag-pray. Pero kung ikaw naniniwalang kayang pagalingin ng Lord, yung magulang mo, o kung sino man na may karamdaman sa inyo, matutuwa ang Diyos na yun. Kasi sabi dito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos sa walang paninimpalataya sa Kanya. Sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala. Parang si Daniel, binayayaan siya.
Pinagpala siya kasi natuwa ang Diyos sa kanya. Sa kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, matutuwa ang Diyos sa iyo ngayon. Kasi nandito ka. Ayan. Matutuwa ang Diyos sa atin. Tanyo mamaya, may blessing kayo. Sabi sa Daniel 6:10, 3 beses siyang nanalangin. Sinabi ng hari, huwag mag-pray. Pero siya, tuloy pa rin siya sa prayer. Mga kapatid, kahit pigilan ka ng kahit ano, maging tapat ka rin sa Diyos na sinasamba mo. Amen? Sabi nga, yung mga nanliligaw ano ba yun? Kahit tatawarin ko ang, may ganun hindi ko alam millennials kasi ako di ba, pag nanliligaw, susunggitin ko ang buwan at, sinabi ko ba sa yun? Buwan at langit, tatawarin ko ang dagat, ganon. Pero pagdating kay Lord, tulog na lang ako, bukas na lang ako mag-pray. Pag yung magpe-pray na ba kay Lord, wala nang oras. Tara, mag-church tayo. Saka inaantok ako, pero pag may laban ni Pacquiao, bukas ang TV. Pag may Korean novela, gustong tapusin. Pero pag church, ayoko. Hindi naman pogi yung pastor. Buti na lang, nandito kayo, pogi pastor. O, tanyo? Amen. Praise the Lord. Mamaya, may 1,000 ka. Ibigyan ka ni Lord. Amen. Sabi dito, may isa ito, totoong story. Ito si Polycarp. Si Polycarp nabuhay ng mga 1st century. Ito ay isang bishop sa Smyrna, isang church. Ngayon, nung panahon din, inuusig sila. Ito, totoong ginawa sa kanya. Hindi tayo makakuha ng picture kasi wala pang camera. Sabi nila, tinutulig sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesus noon. Talagang, nilagay siya sa gitna, sa, parang matawag doon, yung sa, parang munisipyo, yung ganon. Plaza, plaza. Para siya ay sunugin. Totoo po ito. Tingnan niyo po niya sa history. Ngayon, sabi ng mga magsunog, ikaila mo na lang yung Diyos mo, ngayon lang naman. Sabi ng ganon, para huwag kang sunugin. Alam niyo, sabi niya, 86 years I have served Christ. 86 years na raw edad niya. I have served Christ, nor has ever done me any harm. Sabi niya, sa 60 years ko, binless niya ako, iningatan niya ako, hindi niya ako pinarusa, hindi na ako na Sabi niya, how could I blaspheme my King who saved me? Paano ko siya itatatwa? Sabi niya, I bless thee for dining me worthy of this day, this hour that I may be among thy martyrs and drink the cup of my Lord. Sabi niya, papuri sa Diyos, itatali ako, susunugin akong buhay. Sabi niya, matutulad ako, mamamatay ako isang martir. Sabi niya, imbis na sabihin ko na itakwil ko si Lord, hindi. Tutuwa pa nga ako, mamamatay ako, martir Ikaw kapatid, kung itali ka ngayon para sunugin, ikakailangan mo si Lord. Tumayo ang lahat, kumanta tayo, bayang magiliw. Yun ang sabi niya, 86 years, tapat ang Diyos sa akin. Tapos ngayon lang, pagkakaila ko siya. Sabi niya, gusto kong maging martir. At ito, sabi niya doon sa mga magsusunog sa kanya, you threaten me with fire. Tinatakot niyo ako ng apoy, which burns from an hour. Sabi niya, 1 oras lang ako, patay na ako. And after a little extinguished, but you are ignorant of the fire of the coming judgment. Sabi niya, kayo, inosente kayo sa habang buhay na impyerno. Ako 1 oras lang ako maghihirap, kayo habang buhay. Amen? Yun ang sinabi niya. Sinunog po si Saint Polycarp. Namatay siya. At ngayon, alam ko, kasama na siya ni Lord. Amen? Ganun siya katapat kay Lord. Tayo, ulitin ko yung tanong, anong pangyayari sa buhay natin? Huwag naman. Sa bagay, sabi naman ni Lord, hindi bibigay sa isang bagay na hindi po kaya. Amen? Tapat ang Diyos. Yun ang maganda, tapat ang Diyos. Sabi sa Matthew 25:21, His master replied, well done, my good and faithful servant. Pagdating natin sa langit, pag ikaw ay may Kristo, nasasabihan sa atin, well done, my good and faithful servant. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kung tayo lahat dito ay may Kristo sa puso, tayo rin ay makikita-kita sa langit. Amen? Sabi mo, see you in heaven. Ba't yung iba ayaw mo sabihin? Parang ayaw mo siya makita ron na. Amen? Napupuri ang Diyos sa taong may puso ng pananampalataya. Pangatlo, abide in humility. Napupuri ang Diyos pag tayo daw humble. Tingnan mo yung katabi mo kung humble. Hambog to, pastor. Joke lang ha. Sabi sa James 4:6, but He gives grace. That is, God opposes the proud, but He shows favor to the humble. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Tingnan mo yung katabi mo. Bakit tinitignan mo sama ng tingin mo? Tingnan mo lang. Ayaw ng Diyos ng mayabang.
Kung magyayabang tayo, ipagyabang natin kabutihan ng Diyos. Amen? Kung may pagyayabang ka, o ang yabang mo, kapatid, ano yung pagyayabang? Ay, mabuti ang Lord. Magaling ang Lord. Matalino ang Lord. Si Lord ay pagyabang natin. Amen? Kasi ang Lord ang napupuri. Sabi dito, huwag maging mayabang. Kaya nga alam nyo bakit maraming namamatay sa kantang My Way? Napansin nyo? Di ba? Lagi pag kinakata, I did it my... Kota nyo, alam nyo yung kanta? Maraming namamatay doon. Pinapatay, sinasaksak. Di ba? Sa mga piyesta nila, pag kinakanta na, My Way, may nagapaway na. Kasi bakit? Yung kantang yung punong-puno ng puro sa kanya. Di ba? Sabi nyo, I did it my way. Di ko alam yung kanta, nakalimutan ko. Kaya kapatid, huwag tayong my way. Let it be God's way. Amen? Sabi dito, lumuhod si Daniel na nalangin. Alam niya may problema. Alam niya may batas. Pero alam niya ang Lord tapat sa buhay niya. Amen? And he don't know what will happen. Pero alam niya ang Lord, hindi siya pababayaan. Amen? Bakit? Ito tanong. Ito tanong sa mga may asawa. Ayan. Pagkatabi mo asawa mo, tignan mo. Tanong, bakit lagi nag-aaway ang may asawa? Pastor, di siya naliligo. Joke lang. Alam niyo bakit lagi nag-aaway ang mag-asawa? Kasi alam ng asawa mo, ano yung baho mo. O, tamo baho. Ibig niya talaga, hindi naliligo. Ano? Alam ng asawa mo kung sino ka talaga. Kasi sa labas ng bahay, pwede kang maging gwapong-gwapo talaga eh. Yung alam mo kung sino, di ba? Yung lalaki, yung babae. Yung babae, pag nag-makeup lang, ganda na. Yung lalaki, pag pumorma lang, alam mo kung sino na. Pero pagdating sa loob ng bahay, alam nila yung mag-asawa yan, di ba? Tama? Kaya lagi nag-aaway yan. Amen? Sabi nung lalaki, Han, sabi, big bike ka ba? Bakit? Maganda ako? Hindi ang ingay mo. Nakalimutan ko yung lalaki. Meron din sa lalaki. Amen? Ito. Sabi, gumanti yung lalaki, babae. Sabi ng babae, Han, super lolo ka ba? Bakit? Ang lakas ng putok mo. Nag-away. Kasi ikaw, halimbawa, may putok ka nga. Baka kanina, nag-praise and worship tayo, nakataas ang kamay ni Pastor Joby. Nakita ko. Hindi ko nakita eh. Sabi nung, pag yung katabi niya nagsabi, Pastor, ang lakas niyan, tapos na New Year. Magagalit si Pastor, sabi niya, ang yabang mo naman, di ba? Hindi siya humble. Pero pag asawa nagsabi niyan, hoy, baba mo yan. Ay, totoo, di ba? Kasi alam niya totoo eh. Pero pag hindi kilala, yabang mo. Yun yung mga taong mayabang, ayaw nilang kinokorek sila. Yung pag sinabi niyo, ikaw, ano ka, ingay-ingay mo. Bakit? Kumain na ba ingay? O, tamo, yung mag-asawa, ganun. Tarap, si James, parang natataw. May alam ka bang ganun, ha? May ba ganun yung mag-asawa? Bakit ikaw, hindi? Yung nanay mo, sasama nanay ko dito. Yung mga ganun, pati nanay, tsaka tatay, inaaway. Yung mag-asawa nag-aaway kasi alam nila yung totoo. Kaya hindi sila pwedeng magyabangan. Kasi alam nila yung totoo. Amen? Sabi si James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you. Mga kapatid, magpakababa tayo sa Diyos. Amen? Kung sa pamilya mo, huwag ka rin magyabang kasi wala ka. Pagyayabang sa pamilya mo, kilala ka eh. Magpakatotoo tayo. Alam nyo, pag ang asawa mo sinasabi kung ano ka, matuwa ka. Yung asawa mo, halimbawa, miniskirt, ganyan, labas na rito, nagalit siya kasi, huy, tumigil ka nga. Parang ano na yan, ugat na ng kahoy yan, tapos nagalit pa yung misis. Mahal ka nun. Suot mo hanggang dito na lang para itago. Amen? Tapos yung lalaki naman, ganun pa yung suot. Uy, laki na ng tiyan mo. Sinasabi yung totoo kasi ayaw niya mapahiya ka. Pag ang mag-asawa, nagsasabihan ng totoo, huwag magagalit. Kasi naman, babae, ganito. Man, maganda ba ako? Pag sinabi ng lalaki, ba't di ka masagot? Siguro may iba ka na, no? Di ba ganun? Dapat sabihin yung totoo. Di ba? Amen? Humble yourselves. Huwag maging Amen? Ang kababaan ay nagbibigay papuri sa Diyos. Ang kayabangan hindi. Tingnan mo yung katabi mo. Uh-oh. Amen? And then lastly, dapat inaasam-asam natin yung salita ng Diyos. Amen? Sabi dito si Daniel, sa verse 1, sa chapter 1, sabi niya, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi siya durungisan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain at alak ng galing sa hari. Kasi nung bagong dating si Daniel sa Babylonia, ang gusto ng hari,
Huwag na silang pakainin ng pagkain nila. Uminom sila ng alak. Bawal sa mga Hudyo yun, lalo na siya ay parang may bawal sa kanyang uminom ng alak. Kaya sabi niya, pakainin mo na lang po kami ng gulay. Bakit? Alam niya kasi yung kasulatan. Alam niya yung bawal kasi nagbaba siya ng Bible. Ayaw niya na mapahamak siya. Sabi sa Joshua 1:8, let me read, huwag kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan, ang Bible. Pagbulay-bulayin yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasa doon. Ito maganda pag ikaw nagbabasa at sumusunod sa Biblia. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay. Mga kapatid, read your Bible. Basahin ang Biblia. Yung pocketbook, basang-basa. Yung Bible, bagong-bago pa rin hanggang ngayon. Amen? Yung Bible daw na durog-durog, ibig sabihin, yung buhay ng pamilyang yun, buong-buo. Pero pag ang Bible mo, buong-buo, durog-durog yung pamilyang yun. Amen? Bakit? Kasi hindi binabasa yung Biblia. Mga kapatid, basahin yung Biblia. Ituro sa anak ang Bible. Hindi yung, anak, ikaw na lang mag-Bible. Saka na lang kami ng nanay mo, kami na ng tatay mo. Wag. Kayo mismo as a family, serve the Lord, read the Bible. Kasi sabi rito, if you read your Bible, gusto mo maging masagana, ito sekreto, masagana at magumpay ang buhay mo. Hindi ka magiging masagana kahit masipag ka kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pag wala ang Diyos sa buhay, pag wala ang Diyos sa pamilya, kulang ang buhay. Butas ang buhay. May isang bumagsak yung eroplano, kaya lang pray siya ng pray, mananampalataya. Ngayon, nabuhay siya, kaso bumagsak yung eroplano sa disyerto. Pray pa rin siya, Lord, tulungan mo ako. Ang init-init, ang init-init. Eh, syempre, walang tubig doon, mamamatay na po ako, Lord. Hanggang nakakita siya ng isang parang bahay na bato. Ngayon, pagdating doon sa loob ng bahay na bato, mayroong isang pitsil ng tubig. Tapos, Lord, salamat sa tubig. Iinumin na niyang ganun. Biglang sabi ng Lord, hindi na, huwag mong inumin yan, anak. Ha? Lord, mamamatay na ako. Hindi, huwag mong inumin yan, anak. Lord, uho na ako. Huwag mong inumin yan, anak. Pero alam mo, sumunod. Sabi, Lord, bahala ka kung mamatay ako. Paglabas niya, mayroon palang poso. Alam niyo ba yung poso? Hindi boso, poso. Ngayon, alam niyo saan pala gagamitin yung tubig na yun? O sige nga, sa panakakalap ng poso, saan gagamitin yung isang pitsil na tubig? O parang hindi na kayo nakakilala ng poso, parang ako lang merong alam, purified water na. Di ba sa probinsya gano'n, may lalagyan ng tubig yung poso? Pag walang tubig yun, hindi aagos. Kung hindi niya sinunod ang Diyos, wala siyang umaagos na tubig. Amen? Minsan sasabihin ng Lord sa iyo, wag anak. Minto ka muna anak. Kasi may blessing na mas maganda para sa iyo. Amen? Minsan sasabihin ng Lord, anak, huwag ka magkatulong sa Hong Kong. Wag. Meron na pong recruiter. Wag, anak, wag. Sige po, hindi ako susunod. Di mo pa alam, after mga ilang buwan, sa Amerika pala papupuntahin, di ba? Sumunod sa payo ng Diyos. At makikita mo, ang payo ng Diyos, nasa Bible. Amen? Maging masunurin. Sabi sa Psalms 119, 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga kapatid, basahin ng Biblia. Napupuri ang Lord pag nagbabasa ng Biblia. Hindi kung ano-ano binabasa. Amen? Basahin ng Biblia. Sabi mo, magbasa ng Bible. Hindi yung nandito lang tayo sa church. Amen? Kaya nga, praise the Lord, meron tayo ditong Bible School. Meron din tayong online. Sabi, promote ko na. Next week, babalik na po uli yung ating Zoom Bible Studies. Kahit saan tayong lupalop ng mundo, nakakapag-BS po tayo. 4:30 po, next week. Sabado, meron na po tayong Zoom Bible Study. Pinag-join na muna namin. Meron kasi para sa kabataan, pero meron sa adult. Ang ginawa muna namin for the next 3 weeks, magkasama yung adult at saka mga bata. So 4:30, if you want to join, message nyo lang kami para makasama namin kayo. Amen? Okay, sabi sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and show you great and mighty things you don't know. Ano sabi ng Lord? Mag-pray ka. Pag nag-pray ka, sasagutin ka niya at kagagila-gilalas yung sagot niya sa'yo. Amen? Minsan kaya tayo wala kasi hindi tayo nagpe-pray. Kaya wala tayo ng isang bagay kasi hindi tayo humingi sa Diyos. Lord, bakit siya may tricycle? Ako wala. Nag-pray ka ba ng tricycle? Lord, bakit siya may bahay? Ako wala ba? Nag-pray ka ba ng bahay? Lord, siya tapos yung mga anak. Ba't pinag-pray mo ba yung mga anak mo makatapos sa pag-aaral? Amen? Pag-pray. Kasi napupuri ang Diyos sa panalangin sa Kanya. Amen? If we can overcome the world, we can overcome the world
if we follow His Word. Kaya natin talunin ang problema ng mundo kung tayo ay nananalangin at nagbabasa ng salita niya. Amen? Sabi dito, napupuri ang Diyos kung nagtitiwala tayo sa Kanyang salita. Amen? Okay. Summary na tayo. Ano yung number 1? Para mapuri ang Diyos, letter P, put your trust in the Lord. Place your trust in the Lord. Napupuri ang Diyos pag nagtitiwala tayo sa Kanya. Pangalawa, ano yung pangalawa? Remain faithful. Manatiling tapat sa Kanya. Ano yung pangatlo? Abide in humility. Dapat tayo ay humble. And lastly, yearn for His Word. Saan daw napupuri ang Lord? Sa nag-pray. Tanong mga katabi mo, nagpe-pray ka ba? Amen. Amen. Sabi dito ng dalawang kutsik na butsing-tsing, patuloy lang tayo mag-pray, magtiwala kay Lord. Hindi tayo pababaya. Sabi ng isang, ito malores to. Amen. Magbahalan tayo at magtulungan para matuwa si Lord. Bagong taon, kaya ganyan. Gusto mo ganyan, bagong taon, mag-pray ka. Sabi nung iba, ayoko nga. Bibigat ako. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, last verse, so whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of our Lord. Mga kapatid, tanong, nagpe-pray ba tayo kay Lord? Nagpe-pray lang tayo pag may problema. Ginagawa nating cake yung prayer. Alam niyo yung cake? Pag meron lang special events. O ginagawa nating fire extinguisher pag may sunog lang. Wag. Mag-pray tayo. Si Daniel, ilang beses nagpe-pray? 3 times. Mga kapatid, ang Diyos, kaya natin. Kahit ngayon, pwede na kayo mag-pray. Lord, papugiin niyo pa yung pastor namin. Amen? You can pray anywhere. You can pray anytime. Alam niyo, pumipigil lang sa prayer, ikaw mismo. Ang pwede lang pumigil sa prayer life, tayo rin. Amen? Sino rito ang gusto mag-pray para mapuri ang Lord? Magsabi ng amen. Sige, tayo magpe-pray. We will take this opportunity to pray. Amen? Okay, sa pagkakataon,